See kung anong takbo pwede mangyari dito. Yeah, for the next strike, kinamit dito ni Subskirt is the zone and pakbet! Napakalupit na talon mula dito kay Tigreal pero nando naman yung re-engage mula dito sa Blacklist International pinagbabarel. Yung Tigreal pero napakahapdi na nga ni Der. Nando naman yung hard guard mula dito kay Angela. Sila naman ang umahabol dito, Blacklist International. Pero wala na sila mahuhuli. First blood, magandang bagay, which was the play that they did on Outplayed in the bottom lane earlier. Pero right now, hawak nila yung tempo dito. Sinusubukan pa rin talaga nila hanapan ng butas dito ng laro. Si Outplay nakapwesto si Shizu though. Nandyan yung pa rin yung French strike with the Zaman Force. Flicker out lang naman. Oh! Naku, napakagandang tip. Implosion mo nakit. Pakbet yung pala yung kanina pa nila pinipilit. Pinapwersa lang nila yung dash. Mula dito kay Granger pero nakapag-purify pa rin naman si Outplay. Nakalabas pa yung Blacklist International. Perxiva lang yung tumumba. Pero hindi pa tapos ang Lazy Esports. Lumalaban pa sila dito. Sapat ba yung kanilang damage? Lumalaban din naman yung Phobius dito. Ni JM Pickman, double kill para sa Blacklist International, para kay Phobius. Humahabol pa siya, and nandyan na yung hard guard dito para kay Hilda, and tatama ang Masder. 3 heroes go down on the side of Lazy Esports. Make that 4! Sabi ng Blacklist International. Grabe yung Potential pick-off against Blacklist. okay. Parang okay, na-soft reset dito yung Lord, so pwede makahabol si James Punks. Pero si Haji gumagawa ng play, kinasa na nga yung implosion doon, pero yung sustain, sinaniba na nga ng hard guard. Si Pakbet pa nga yung unang tutumba, kapalit naman ang buhay ni Ouchie. Outplay, nagwawala ngayon, pero tinatry siya abulin ng members ng Lazy Esports. Buhay pa rin, pero tutumba! Tumama yung Tetsunata, pero siya din naman ay tutumba sa kamay ni Shizu. Pero ang dami nang tumutumba. Next target dito si Chopskirt. Hinahabol, nakapag wings by wings, pero inaabangan ng MP Takin tsaka ni Perxiva. Moments away from being taken down, and MP will secure the kill. James Punks na lamang ang natitira. Matindi ang pinapakita dito ng Blacklist International na control. Pero ngayon, kailangan nilang kunin yung Lord laban dito kay James Punks. Napakaganda ng zone. Aabot ba? Hindi. Libreng Lord para sa Blacklist International. Nagsubok pang pumasok dito sa James Punks. Pakbet, not able to find anything after that Lord take. So ngayon, hawak ng Blacklist International yung Lord. Pwede nila magamit ito para linisin yung mapa ng Lazy Esports. Maaga pa lang naman, so meron pang holy defense ng mga Torre. Pero still, yung sunod-sunod na pagkakapanalo dito ng Blacklist International, baka maging enough yung lead na hawak nila para umabot sa point na wala nang return. Kumbaga point of no return for Lazy Esports kasi baka hindi na nila kayanin yung overwhelming late game presence ng Blacklist. 5K gold lead. Grabe, gusto ko lang i-comment yung ginawa doon ni Perxiva kasi kahit pa paano, may nahuli naman si Pakbet with the implosion. Tapos nasakto niya sa loob ng vicinity ng ultimate ni Chopskirt. Pero ang problema, yung heart guard, ang ganda ng pagkakasa. Halos walang epekto yung naging feathered airstrike dito ni Chopskirt. So clearly, the sustain for Blacklist is there. Sabay-sabay na nga yung kanilang mga minions. Holy Shields nandyan pa rin naman. Pero baka pa nga makakuha pa ng magandang play dito ang Blacklist International. Kinasa na nga yung feathered airstrike. Pakbet, hindi tumama yung implosion. So nandun na yung setup na nihanap ng Lazy Esports na wala na. Na-burst down naman nila kagad yung Lord. Mataas yung clear wave potential nila pero ang problema, may mga minions pa doon sa taas. Jump wala sa Lazy Esports pero nandoon na si MP Taking sa may bandang likuran. Taking down James Punks. Tutumba na rin si Pakbet. Nakakuha sila ng 2 kill dito. Shizu still looking to find trades here against Blacklist International. Nakaharap sila ng 2. And tutumba rin si JM Pickman. Napasobra na palalim ng kanyang talon. 3 members down for the side of Blacklist International when they only took down 2. On the side of Lazy Esports, subuhay pa ang Lazy dito sa laban na to, Ingan. Napakalalim. Yung akala mo, 5 feet lang yung pool. 12 feet pala. Nalunod dito etong si JM Pinkman. And the crucial kill for Lazy Esports na nung nagkaroon ng 2-for-2 trade, during that clash, sakto na si Outplayed yung napuruhan doon ng Lazy Esports. Kaya naman, kinulang kaagad ng damage yung Blacklist International. MP hindi na piniling pumasok dahil alam niya lost cause na yung naging clash na yon. And Lazy Esports was still able to save their inhibitor turrets. First Lord pa rin naman. And I can safely say Blacklist International na-utilize nila yung First Lord to their advantage. All outer turrets are gone for Lazy Esports. Yeah. Kahit paano, for Blacklist International, make sure nila na nasa side lagi ng Lazy Esports yung 5 miyembro nila. And Haji rito, naghaharap ng pwedeng entry point para makakita sila ng angulo against Lazy Esports, especially in the upcoming Lord fight. Very important dito yung paunahan, pero naunahan dito ni Pakbet. Yung pag-set dito laban sa Blacklist International, yung damage. Look at the Lucas!
Finding the angle agad sa Greyjoy. Tutumba na rin si Pacbet. However, patay na rin Shizu. Killing spree na yung Joy. And sunod-sunod yung pagtumba ng members dito ng Lazy Esports with MP the King leading the charge here in the front line. Triple kill para kay MP the King. It looked like gold for Lazy Esports. Pero MP the King happened. Pwede na nga ata nilang mag-commit all mid. And all throughout that clash, buhay pa rin si JM Pinkman. Siya nga po yung sinitan ng implosion. Binagsakan ng Feathered Airstrike. Pero dahil sa pagkasal niya ng Vengeance, it was more than enough to save himself. Nakasapa nga niya yung kanyang ultimate to try and chase for Lazy Esports to the point na si Chobskirt na lamang ang natitira. Grabe yung play doon ng Blacklist International. Siyempre, ang bilis din nila makaka-respond kahit mabulaga sila ng Lazy Esports. Kasi again, looking at the heroes, napaka-mobile ng kanilang heroes. So tuwing may mapipick off or may masisetan sa Blacklist International, 5-man commit yung sasalubong for Blacklist International. Talagang hindi sila takot mag-dive, pumasok at any given moment because they know they have the advantage in terms of sustain, in terms of damage. At ngayon, Lazy Esports nahihirapan na talaga depensahan ang atake ng Blacklist. Ayun, hawak ng Blacklist dito yung Lord sa top lane. Ito na ba ang huling Lord ng game or may extend pa ba ng Lazy Esports itong laban na to para ipaglaban yung kanilang 2-0 sweep? Makita natin sa pangatalon na pwede mangyari dito mula dito kay MP the King at pa rin kay JM Pinkman, of course. Lazy Esports, kailangan nila ng milagro dito. Kailangan nila ng miracle set mula kay Pacbet. Okay, second Lord marching in. Butas na nga po ang base ng Lazy Esports. Pacbet may flicker so pwede gumawa ng play at any given moment. Pero ang tanong, magiging pa yung damage doon sa bottom lane. Nakikipag 1v1 si James Punks. Ay hindi, may sinaniban pala, 2v1. Perxivo makakakuha ng kill doon. Lord, mapipitas naman gaga ng Lazy Esports pero ang problema, ang dami nilang minions. Meron sila sa taas, meron sila sa baba. Tutumba na nga inhibitor turret on the bottom lane. Na Blacklist International really in full control. Nakakill pa nga sila onto the man with a million moves sa baba. Lazy Esports last effort to defend the push of Blacklist. Aji, looking to find an angle here against Chobskirt. Nababatop na sila laro sa Feathered Airstrike. Pacbet dito, meron pa rin siyang flicker. Nandun pa rin yung implosion threat ng Lazy Esports laban sa Blacklist International. They will back off however and uubusin na lang nila dito yung jungle resources ng Lazy Esports. Pero ingan, kahit sabihin natin lumalaki lang yung kalamangan dito ng Blacklist International, lumiliit na yung kanilang actual lead kasi yung items ay nagsasara na for their side. And Lazy Esports, nakakahabol na sila doon sa mga crucial items na kailangan nila. Kumpleto na yung hawak dito ni Shizu. And malapit-lapit na rin si James Punk sa kanyang immortality as the last item. Kompleto mga battle spells dito ng Lazy Esports. Mas lalo na yung flicker ni Pacbet. Enough na yung damage. Basta makasetup na maganda itong si Pacbet, makakabawi ang Lazy Esports. Pero again, dating gawe Blacklist International, aagawan lang ng aagawan ng resources. Pero here comes the conceal. Nag-commit na nga kay JM Pinkman. Mga first down ba nila? Ito nga agad si Phobius. At mukhang tinatry nila yung best nila para kunin si JM Pinkman. Pero nakakapag-ulti pa nga doon. Makakaisa si Haji. Tutumba na nga si Der. Tutumba na nga si Chobskirt. May isa pa ngang tumamba si JM Pinkman. Ayan, that's gonna be a 2-for-1 trade for the side of Blacklist. That's not favorable for Lazy Esports. Pero so far, wala pa rin ng mga Lord dito. Pero Blacklist International, they're looking to end the game. Pero Shizu with the Zaman Force, dancing around. Blacklist International, hindi nila mapatay dito yung Harit. Wala silang lockdown. Pero at least alam nila na ipit sa base dito ang Lazy Esports. And they will go for the Lord. Ang ganda ng angulo ng Zaman Force doon ni Shizu. Nakapag-overextend siya, making sure na hindi din siya mapipitas or man-lockdown ng Blacklist International doon. Pero Blacklist International, okay, by the book. Let's try and go get the Lord. Kasi medyo mataas yung clear wave potential ng Lazy Esports. Kinakailangan nila yung tulong ng third Lord. And they will secure it. This might be the last push na pwede gawin ng Blacklist International to end the game. Yep. Lord na naman, Lord number 3 para sa Blacklist International. 3 na, no? Oo, 3 na. Pangatlong Lord na ng Blacklist International. Never Lazy Esports, kapag na-hold out pa nila to, masasara nila yung gap between them kasi full item na nga yung kanilang members dito, especially the core members. Even si Der. Nakikita na natin yung kunat at hapde ng isang Lucas. Medyo awkward lang yung positioning niya kanina kasi kailangan niya pasukan yung backline ng Blacklist International para makahati yung atensyon. But with the next upcoming fight, it is gonna be a different story kasi Blacklist International, they have to fight inside the base of Lazy Esports. Ayun na nga po, Lord. Third Lord marching into the middle lane there.
Humahanap ng proper angle to go for the backline. Kinasa na nga ni Chopskirt yung kanyang feathered airstrike. Pero si MP pumasok na nga doon with the electrifying beats. Sinanipan pa nga dito ng hard guard. Kiniklear nila yung mga minion waves dito ng Lazy Esports. At para makakadepensa pa nga rin yung Lazy Esports without suffering any casualties. Perfectly executed by Lazy Esports. What is this game, Ingan? Blacklist International still not able to end the game. 20-9 yung kill score. Pero tuloy-tuloy pa rin yung paghinga dito ng Lazy Esports. And tulad nga sinasabi natin kanina, Ingan, nakakahabol sila ng item dito with James Banks getting the last item as well as Chopskirt. No, nagkakaroon lang ng farm. Dito yung mga damage heroes ng Lazy Esports. So maya-maya makikita natin na magsasara talaga yung gap between these two teams. And that is gonna be very, very crucial for Lazy Esports. And nakakatakot yan for Blacklist International kasi yung mga makukunat, yung mga bruskong frontliner mo, yung mga Hilda, yung mga Phobius, next time around, di na nila expect na sobrang hapdinan ng mga damage na kailangan nilang saluhin. Wala nang kunat-kunat at this point. Pagalingan na lang talaga mag-set, pagalingan na lang talaga mag-lockdown. And I do like to commend yung ginawa ni Dare doon, yung trying to look for a proper angle. Kaya siguro nahihirapan pumosisyon ito si Outplayed dahil the threat of the Lucas at any given moment just jumping sa isang Granger ay nakakatakot talaga. So kinakailangan pa rin mag-ingat ng Blacklist International kahit pangatlong Lord nasa side nila during that time. Pakbet, maganda ang kanyang posisyon dito. Tignan natin kung magko-commit nga pa sila ulit kay JM Pinkman kasi for the last 2-3 implosions, kinakasa na kaagad ni Pakbet kay JM Pinkman kaagad yung implosion niya kahit isa lang. As long as maka-1- kaagad yung Lazy Esports, for them, enough na yon para makapalag sa Blacklist International. And next Lord, yung inaabangan ng ating mga kalahok. That is gonna be very, very crucial for both teams. James Banks and MP the King. 1v1 situation on top lane. Naka-slow push yung lane for Blacklist International. Pero nagawa naman kontrolin ni James Banks yun. Haji diving on the backside. Hinaharap niya kasi yung Parsa. Pero hindi pa kasi nasisimulan yung Lord and kailangan niyang tumakbo. Na paggamit na siya ng sprint, wala pang battle spell na nakukumit dito ng Lazy Esports. Okay, may minion waves eventually na mag-build up doon sa top lane for the side of Blacklist International. So ngayon, kinakailangan talaga gumawa ng move ng Lazy Esports. They have to commit on whether they want to go for the engage or try to steal this Lord. Pero Blacklist International, nasa kanila yung advantage ngayon. They can take as much time as they want to play this Lord dance. Strike. Oh, flicker in as well from Chopskirt against Outplayed. Low HP na dito yung Granger ng Blacklist International. So that means kailangan mag-ingat dito ni Outplayed. Nakapwesto rin naman si Dare pero nandun yung mga putok mula sa Death Sonata. And of course, the pokes coming out from Haji. Papatong-patong yung layer ng poke damage dito ng Blacklist International. Pero sa maganda yung pwesto ng Tigreal. Naka-fleeting time pa yan. Blacklist International to. Hindi nga nila napansin pero eventually mahanap siya ni JM Pinkman dito. Na-check ni Perksiva. Hindi ko manekta yung implosion flicker play ni Pakbet. This might be an opening for Blacklist International. Haji, sinusugo na nga yung backline dito. Habang si MP nandiyan na nga electrifying beats mas hard guard combination. Yung immortality ni Pakbet ay tutumba pero ang unang tutumba ay si Dare. Wala na nga pong Lucas ang Lazy Esports ngayon. Monster kill coming in from MP. Pero Lazy Esports doing their best to try and counterattack. Nandiyan na nga yung Winter Counter coming in from Haji. Pero mapapatumba siya dito ni James Banks. That's gonna be a 2-4-2 trade. Buhay pa rin ang Lazy Esports. James Banks and Shizu making it work. Zaman Force, ginamit rito ng Harit. Enough by shield. Flicker out! Pero hindi, umabot. Umabot doon yung Death Sonata. Mula kay Outplayed para mapatay yung Harit. Magamit na ng hard guard dito si Perks. Para tulungan din si MP the King. Another dash para mapahuli. Si Jones dito pero nakalabas siya ng mapa. Si James Banks na yung susunod na tutumba. And wipe out para sa Blacklist International.